Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po akong hawak na Biblia. Manifest New Testament only. Ito po ay galing sa grupo ng Legion International. Ang pinamimigay ng mga mayayaman na bansa ng mga Christianity. Ambag-ambag sila para makapagpalimbag sila ng Bible sa iba't ibang lingwahe at ipinamimigay po sa mga eskwela, opisina, mga kasundaluhan, pulis, para may mabasa po ang mga tao. Maganda yung layunin nila para sila nangangaral din kasi naghahatid sila ng Biblia. Kanya lang kung minsan ang mga tao po tinatapon ng Biblia. Kagaya nito, tinapon lang ito. Nabigay po ng isang basurero na kaibigan ko, si Brother Hachi, sa kanyang mga iniherya po sa mga kasundaluhan. Ang dami niya po nakukuha ng iba't ibang klaseng Biblia. Kaya nito, ito pa, ang Biblia, New Testament, Old Testament. Maliit lang ay binigay niya rin po sa akin dahil alam niya mahilig ako sa Bible. Ito ang Biblia. Ito pa, New Living Translation. New Living Translation. Yan. At marami pang iba. Pagka matino, binibigay niya sa akin. Ako naman, hindi pasalamat. Nagbigay. Mga talagang ewan ko kung baka nabasa na nila kaya tinatinapon. Dapat hindi. Kailangan ipamigay mo naman sa iba. Kaya yan, bigay lahat yan. Galing na nakuha sa basura. Ngayon, kaya po tayo magbabasa ng Biblia. Ang Biblia po ay ang tawag dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Ito po ay isang babala sa lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ito ay babala na may kalakip na parusa. May kalakip na parusa. Basahin po natin Ito po sa Roma 13. Ano ba nakalagay? Okay? Ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kung sino po ang umihiral na pamahalaan sa gumugobyerno sa inyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo pong mga tao, pasakop tayo. Ano man po ang ating reliyon na kinabibilangan. Walang sinasabi kung ano reliyon ito, tao ang sinasabi. Ang bawat tao, individual ito, hindi for family o for barangay, individual, bawat tao. Pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaan umiiral ay tinatag ng Diyos. Depende po yan. Halimbawa, may election.
sa pamagitan ng eleksyon, ng pagtatatag ng Diyos. O kung meron naman mga bansa na yung kanilang mga lakalay ang pumapalit sa kanilang mga leader. So, ibig sabihin, dito pala nga sabi ni Pablo, pasakop kayo. Kung ano man nung inyong kalagayan sa buhay, mayaman kayo, mahirap, o ano man ang kulay ninyo, kaibigan. Wala siyang pinipili. Basta tao. Hindi sinabing hayop, tao. Maliban doon sa mga, siguro, mga tao mayroong konting kapansanan, halimbawa, yung mga pinanganak na may mga, alam nyo na yun, mga, ang tawag po nga sa kanila, mga gifted child. Para wag masamang, kasi iba't ibang ano yun eh. Halimbawa, sinabi lang, mongoloid, hindi ba pangit yun? Kaya mas maganda gifted na lang kesa sa mongoloid. Whatever, ano? Maliwanag, bawat tao, pasaw. Ibig sabihin, kapag normal ka, siyempre, yung mga may depresya, hindi naman natin masasabing 100% normal yan. Kaya, napakahirap disiplinahin yung ganon. Kaya yung iba, pag mayaman sila, pinadadala sa mga espesyalista. Sa mga eskwela, yung mga nagtuturo ng EP, mga bulag, di po ba gano'n? Yung mga, sa mga eskwela na ganyan, ano? Kaya dapat pasakop tayo. Ayun, sa verse 2, tingnan natin anong babala. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. Sino yung lumalaban sa pamahalaan? Bawa, hindi ka nagbabayad ng bis. Samantalang ang laki ng kita mo. Nung araw po sa panahon ni Pinoy, nagkaroon tayo ng matinong biyayar. Ultimo mga artista talagang inaano niya. Naalala niyo ba si Chris Aquino? Number 1 taxpayer yan. Kaya pinarangalan siya ng biyaya ng ating gobyerno. Dapat ganun. Kaya maraming mga artista po hindi nagbabayad ng bis. Kaya sinampa sila ng tax evader ng gobyerno through tax biyayar. So, anong ginawa nila? Hindi nakipag-compromise sila para hindi sila makulong. Okay, anong sabi? Tuloy natin yung kasunod. At lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ibig sabihin po, mayroong katumbas na parusa kapag lumalaban ka sa pamahalaan na itinayo ng ating Panginoon Diyos. 3. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Yun nga si Chris Aquino, pinapurihan. Number 1 tax payer siya. So, sa tatlong talatang ito, Roma 13, 1, 2, 3. Napakaga warning na mayroong kalagit na parusa. Kaya yung gobyerno, halimbawa po, di ba yung mga nag-aakla, sedisyo, kinakasuhan sila ng sedisyo, di ba? Kinakasuhan po sila. Yung mga nag-ahaklas.
Kinakasuhan po sila. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, may kapangyarihan ng gobyerno para mamarusa. Tuloy natin sa 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puhot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matwid. Yung mga lingkod ng Diyos, meron silang otoridad, kapangyarihan para parusahan ng mga gumagawa ng masama. Kung minsan naman, kapag sobrang bait naman ang napamalahan, inaabuso. Kagaya na lang po si Pangulong Bongbong. Sa ngayon siyang presidente ng Pilipinas. Pero yung mga grupo ni Duterte, yung tinatawag nilang DDS, Didilis, whatever kung anong tawag nila sa kanila, wala po silang respeto sa gobyerno. Si dating Pangulong Rodrigo, wala rin respeto. Anong sabi niya? May Pangulo tayong bangag. Isipin niyo po. Tapos tinakot niya. Pag hindi ka umayos, mangyayari yung nangyari sa iyong ama. Doon sa maisog yun. Maisog dito, maisog doon. Pero nilalangaw. Wala silang respeto sa gobyerno ang mga pamilyang Dutertes. Ito walang political color tayo rito. Yan ay napapanood ko lang sa social media kung paano nila bastusin ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Mismo yung kanyang kapatid, yung sister niya, si Senator Jaime. Walang karespeto sa kanyang kapatid na nakaupo bilang Pangulo. Dahil lang sa ambisyon sa politika. Saan ka nakakita? Habang binibira ni Mr. Rodrigo Duterte si Bongbong sa kanilang maisog, nandun si Amy at tumatawa lang habang katabi si VP Sara. Wala silang respeto. Ito yung huli na lang. Anong sabi ni Sara? Pangulong Bongbong, masamang damo, matagal mamatay. BBM, ang tingin niya kay Bongbong na Pangulo, masama. Kasi inaagaw nilang pilit ang seat of power ng Malacanang kay Bongbong. Para bang kaya ako, ang tingin ko, ang opinion ko dyan, kaya pala gusto nilang agawan, hindi pa nag-iilit si Pangulong Bongbong sa Malacanang. Nirarally nila, maisog. Siyempre, hindi pumayag ang Diyos. Wala silang respeto. O, nasa ngayon si Mr. Duterte, di nakakulong na sa ICC dahil sa Netherlands. Bakit napunta ron? Kaya kasi nung siya presidente, walang justisya sa Pilipinas. Ang dami nagreklamo sa kanya. Pati si dating Senator Trillanes. Pero hindi man inaksyonan ni Martires ng ombudsman.
Anong ginawa ng mga tao? Doon sila dumaing sa international court. At may trabaho pala, may tungkulin pala ang ICC na kapag ang isang gobyerno hindi umiiral ang kanilang gobyerno sa batas, pwede sila makialam. Kaya nakialam sila. Anong nangyari? Dinaaresto. Yan ang sinasabi ng kasulatan. May kapangyarihan ng gobyernong magparusa. Binigyan pala sila ng kapangyarihan ng Diyos. Ang gobyerno, sabi ng Biblia, isa'y kabubuti mo. Hindi siya'y kasasama mo. Pero kung gagawa ka ng masama, ay talagang lalapatan ka ng parusa. Ang mahirap na yung mga religious person, religious group dito sa Pilipinas, kagaya ng Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon, na lumalaban sa gobyerno. Anong sabi ni Edwin Sabala nung araw na basa ko sa social media? Ang gobyernong ito hindi nakikinig sa amin. Tapos sino ka naman para pakinggan ka? Kahit kayo pa sumuporta kay Bongbong nung nakarang election, ang nakalagay sa Biblia, bawat tao pasakop sa pamalang umiiral na itinatag ng Diyos. Mas dapat kung religious kayo, grupo, basta kayo magpasakop. Hindi. Sinasabi ninyo maka-Diyos kayo, gumagamit kayo ng Biblia. Pero kayo yung lumalabag. Saan ka nakakitang yung Iglesia ni Cristo po na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon na Antikristo at pampun ni Satanas? Mahilig silang makialam. Hindi kayo dapat makialam sa gobyerno sapagkat ang sangay ng gobyerno, kumpleto. Kumpleto ang sangay ng gobyerno. Pero nakikialam kayo dahil ba dinala ninyo nung araw? Wala kayong karapatan makialam. Ang papel nyo lang, ito. Hindi ba? Nagrarally pa kayo nung araw? Ngayon, magrarally naman kayo. Puro rally yung ginagawa ninyo. Dahil hindi nyo nagugustuhan ang ginagawa ng gobyerno, bakit? Yung mga kandidato ninyo, mga nakukulong dahil sa mga iba't ibang mga kaso. May mga kaso sila, may mga testigo. Kung walang testigo, magkakakaso ba sila? Kagaya ng inyong abogado, si Rodante Marcoleta na senador. Bakit siya kinasuhan? Di ba sa mismong bunganga niya nagsilabas yung mga kasong kinaso sa kanya? Ang yabang. Hindi ba sa inyong programa sa telebisyon, doon siya nagyabang ng nagyabang? May kaso, ano sabi niya? Gawa-gawa lang daw yung mga kaso ng gobyerno. Sa bunganga mo ng galing niya, Rodante Marcoleta. Edwin Sabala, panuorin mo yung mga video ng inyong mga miyembro. Ang yabang-yabang niya. Ngayon kinasuha, sabi niya, lahat inimbento. Ito dapat ang trabaho natin. Tayo mga nasa mga posisyon ng mga reliyon. Ito. Unang Timoteo chapter 2 verse 1-2. Una sa lahat, ipinakikiusap kong pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pananahimik at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang mamuhay tayo ng matahimik at payapa, marangal at may kabanalan.
Tres, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan. Ito yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ang alin? Di panalangin ng gobyernong itinatag niya. Hindi niya kaya nga pag lumalaban ka, kinakasuhan kayo. Pag kinakasuhan naman kayo, nagre-reklamo kayo sa social media. Anong klase kayong mga tao? Tao pa ba kayo? O tao kayo pero asal ayop kayo? Nagbabasa kayo ng Biblia? Kayong miyembro ni Manalo? Pero sumusunod ba kayo? Kayo lang bukod tangi ang pakialamero sa gobyerno. Ang gawin nyo, ipag-pray ninyo ang gobyerno. Anong sabi ni Pablo? Para maging mapayapa, tahimik ang pamumuhay. Hindi. Ang gulo-gulo. Kayo yung nanggugulo. Sa Senado naman, ang nanggugulo, yung grupo ni Marcoleta. Kayo ang nanggugulo sa gobyerno. Sa buong Pilipinas. Nagtataytay kayo ng mga kasinungalingan. Sabi na nga ng Diyos, ng kasulatan, bawat tao, anuman ang reliyon na kinabibilangan mo, pero anong ginagawa niyo? Nilalabanan niyo ang gobyerno kapag tinatamaan ng inyong mga kandidato. Kaya naman sila dinidimanda, may mga testigos. Sila ang mga tinuturo, yung inyong mga kandidato. May demanda pang mangyayari kung walang nagturo. Pag may nagturo, siyempre aksyonan yan. Hindi naman kinakasuhan kagad, iniimbestigahan. Inaalam ang mga sumbong kung totoo o gawa-gawa lamang. Kaya nagkakaroon ng kaso, merong mga ebidensya. O halimbawa, nung kongresista si Marcoleta na sagip, tama ba, sagip party list kayo? Tumanggap siya ng pera. 75 million. O, nasa gobyerno siya. Tumanggap siya sa mga private citizen. Bawal yun eh. Bawal yun. Tatanggap ka sa mga private citizen. Sino may kasalanan? Siya ang yabang. Dada ng dada sa TV station ninyo, sa Eagle. Oh, di ba? Sa Channel 25. O ngayon, pinag-aralan. Meron silang nakitang ebidensya. Probable cause. Kinasuhan. Edo ngayon, ngawa-ngawa. Nananakot pa. Yun daw mga politiko na lalabang kay Sara, magiging blacklisted sila sa mga iglesia ni Cristo. Bakit? Kayo lang ba bumuboto? Mga kapwa ni Satanas? Ang eleksyon, karapatan ng bawat tao yan. Mandato yan. Kayo ginagawa nyo matuto ang inyong mga miyembro para silang mga hayop na pagka isinugan nyo sa bukid, itinali sa mga puno, bahala ka na dyan. Para silang ganyan, mga hayop. Tinatanggalan nyo sila ng kakayahan, bumoto ng gusto nila. Samantalang karapatan ng bawat individual yan. Bakit? Sino ka ba para diktahan mo ko ng gusto kong ilagay sa balota? Wala kang karapatan. Kahit leader ka pa ng simbahan. Kaya maliwanag ang sinabi ng Biblia. Pasako. At kapag gumawa kayo masama, nilalapatan ng parusa ng Diyos. Nilalabanan nyo ang gobyerno na itinatag ng Diyos.
Ano yan? Mocking God. Wala kayong respeto sa Diyos. Pero sinasabi ninyo, mga reliyoso kayo. Saan? Saan kayo reliyoso? Sige, sige po, hanggang dito na lamang itong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi kayong manalangin. God bless us all po. Bye-bye.